Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, winasak ng mga otoridad ang 1 million pesos na halaga ng nasabat na marijuana sa 6 na plantasyon sa Benguet at Kalinga. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Cordillera, 1 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre ng mga otoridad sa 6 na plantasyon sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Sa bayan ng Kibungan, Benguet, 4 na plantasyon ang natuklasan sa Barangay Badeo sa Takadang at nakuha rito ang 1,150 fully grown marijuana plants at 3,000 marijuana seedlings na lahat ay nagkakalaga na 350,000 pesos. Samantala, isa pang plantasyon ang nadiskubre sa Sitio Bulisay, Barangay Cayapa, Bacon, kung saan sinunog ang 250 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 50,000 pesos. Sa lalawigan ng Kalinga na diskubre ang isang plantasyon sa Barangay Lukong Tinglain at sinunog ang 3,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 600,000 pesos. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng Cordillera PNP at PDEA. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog lahat ng mga kontrabando. Patuloy naman ang investigasyon ng mga operatiba upang matukoy ang iba pang mga taniman sa mga karatig na puok, gayon din ang mga nasa likod ng iligal na gawain. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng 3 katao matapos magpagulong-gulong sa lansangan ng sinasa kanilang tricycle sa Sison, Pangasinan. Sa ulat ni Sison si Chief of Police Major Jerver Crilorta, tinatahak ng tricycle na minamaneho ni Arman Palubos, 23 anyos, sakay sila Ruby de los Santos, 20 anyos, at isang minor de edad na batang babae, kapwa mga residente ng Barangay Agat Sison, nang biglang maglak ang harapang gulong ng motorsiklo dahilan upang magpagulong-gulong ang kanilang tricycle sa daan at swerteng hindi nakadamay ng iba pang sasakyan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na agad ay naitakbo ng LGU ambulance sa Pusurubio Community Hospital na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Philippine Serpent Eagle na isang uri ng agila na itinuturing na endanger o nanganganib na maubos ang nasagip at natagpuan sa likurang bahagi ng isang simbahan sa bayan ng Morong Bataan. Ayon dito kay Pastor Eric Chino Rodriguez Pineda, kanyang napansin ang nangihinang agila habang siya ay nasa likod ng simbahan. Sinubukan niya itong bugawin ngunit hindi ito lumipad dahil sa pangambang masaktan ito ng mga aso o pusa na gumagala sa likod ng simbahan. Agad niya itong kinuha at pansamantalang inalagaan para sa maging ligtas ito. Napansin niya na stress na ang agila, kaya agad niya itong itinon over sa tanggapan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, PGNRO, sa Dabangker sa pangunguna ni PGNRO Rafael de Leon. Ayon sa tanggapan, sasailalim muna sa pagsusuri ang agila at kapag ito ganap ng malakas, agad nila itong ibabalik sa natural nitong tirahan sa kabundukan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa proseso ngayon ang pagbibigay solusyon ng pamumuno ng DepEd sa lalawigan ng Northern Samar sa pagkakasali sa buong lalawigan sa survey na ginawa ng FLEMS, Functional Literacy Education and Mass Media Survey, bilang Functionally Illiteracy o Functionally Illiterate. Nang ibig sabihin, nakakasulat at nakakabasa ang mga estudyante ngunit hindi nakakaunawa o nakakaintindi. Ayon kay Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Aljibe, isa sa kanilang hakbang na ginagawa ngayon ang pagkakaroon ng training ng mga teachers na ma-counter ang lumabas sa survey sa poor performance sa mga estudyante. Binigyan din ng opisyal ng pagiging functional illiterate ay hindi lamang concern ng DepEd kung saan batay naman sa statistics, nasa 10 taon hanggang 64 na taong gulang ang mga na-identify. Nilinaw nito na labas na sa kanilang kinikater na edad ang 64 at hanggang 18 taong gulang lamang na estudyante ang sakop na edad na tinuturuan ng DepEd. Sinabi ng opisyal na hanggang ngayon walang malinaw na basihan ang paglabas ng statistics sapagkat walang ginagawang koordinasyon sa pamunuan ng DepEd at posibleng isa itong purely random survey.
Ngunit gayunpaman, may mga interbisyon na ginagawang pamunuan ng DepEd na ma-address ang nasabing isyo. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas. Balita mula sa Davao City. Nakiisa si Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office o DCPO, sa pagdiriwan ng Eid al-Adha 2025 Festival, Exhibit of Culture and Services na inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Davao Region mula Hunyo 16 hanggang 18 sa Annex Event Center ng SM City Davao bilang bahagi ng advokasya ng Philippine National Police o PNP sa pagbibigay ng abot-kayang serbisyo publiko. Nagtayo ang DCPO ng Police Clearance and Assistant Desk upang tumugon sa pangangailangan at katanungan ng publiko sa 3 araw na aktibidad. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Police Colonel Marantan ang buong suporta sa nasabing inisyatibo. Binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, paggalang sa tradisyon at pagpapatibay ng kapayapaan. Pinuri rin niya ang NCMF sa pagbibigay ng plataforma kung saan nagtatagpo ang serbisyo publiko at pagpapahalaga sa kultura. Ayon kay Marantan, ang presensya ng kapulisan sa mga ganitong okasyon ay hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin ipakita ang malasakit, pakikiisa at pagtitiwala sa komunidad. Ang pagdiribang ay patunay ng bisa ng kooperasyon sa pagitan ng mga sektor upang maisulong ang kapayapaan, pag-unawa at kagandahan ng kulturang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.